So, sa isang diabetes, dapat huwag lumagpas sa 300. 300. Oo. Pababa ng pababa. Nasa second day pa lang tayo ng metformin saka diburide. Dahan-dahan na yan, no? Mamaya lang siguro after another 2 hours, pag-epekto nung gamot, bababa pa yan. No? Yan ang sekreto sa diabetes. Kailangan kontrolin ang blood sugar. No? Kontrolin ang blood sugar. Tapos yung mga sugat, ingatan. Paano ba nagsimula yung sugat? I-focus mo tayo yung sugat niya kung paano. Anong sinimulan niyan? Paano? Araw-araw ako naglalakad papunta sa patin ko. Hindi ko napansin yung pinelas ko, may bato palang matulis. Tapos natusok ka na. Natusok yung paa ko. Hindi ko pa rin napansin na may sugat na pala ako. Kasi parang wala nang pakiramdam yung paa ko eh. Napansin na ng bato ng gano'n, may sugat ako. Yun. Pero yan pero may isa pa dati na parang naputol na, di ba? Ito sa kabila. Ito. Yan. Pero ang isang sekreto din sa may diabetes, Edwin, yung kinakain, no? Ngayon alam naman natin na malaki ang role ng ampalaya, no? Ina-advise na talaga, in fact, meron nang mga ampalaya pills. So yung mga dahon, Pwedeng salad, pwedeng gisahin sa itlog. Pero yung sugar mo, dapat 1/2 cup of rice lang. Or mga carbohydrate substitute, no? Meron kaming balak pag-aralan yung sago starch, no? Yung sago starch na parang may magandang sign na mababa ang kanyang hypoglycemic index, no? Na parang ewan ko, nakakita ka na meron kaming sample dati sa pinalabas namin sa TV na parang ginagawang hotcake. Oo. pwede yun ang kanin ko doon. Oo, yun ang kanin mo. Oo. Pwede ka namin bigay sa yun kung sakaling kuwan. Very easy, no? Parang gumagawa ka ng suman na yung starch, minimix ng coconut milk, no? Alam naman natin, ang coconut milk, therapeutic din. That's why kami, ang aming sponsor, Coco Charms, no? Ina-advise din namin kung maka-afford ang pasyente, yung virgin coconut oil, meron ding mga diabetic na as a supplement, itong virgin coconut oil, nakakatulong. So, mamaya, bibigyan ka namin ng sample ng starch, no? Wala na idadagdag na sugar, of course. Oo. Yun na lang starch ng sago, saka yung coconut milk. So, parang nagluto ka na suma, tapos prito mo na. No? Ibig pag sinasabi mo, every 2 hours nagugutom ka, tapos parang gusto mo rice. Mantika din ho, sa ibubuhan. Depende kasi nung sa UV parang non-stick yung kanilang kuhan, yung kanilang pinaglutuan, wala ng mantika. Kasi nga, yun na yata yung magsiserve ng mantika yung kuhan. Yung mismong kuhan niya. Yung kuhan ng nyog, no? Yung gata. Oo, gata ng nyog. So, you can try that, no? Kasi sa ngayon, mali yung sinasabi mo na every 2 hours kumakain ka ng rice. Hindi natin nakokontrol yung blood sugar mo kung rice ang kinakain. Mabilis mag-convert into glucose ang rice, eh. Compared sa sago, medyo mabagal. So, medyo busog ka, no? Matagal maging glucose. Maliban pa dyan, exercise, no? Ang exercise, napatunayan na nakapagpapababa din ng blood sugar. Stretching. Oo. And, lifestyle change. Yung paninigarilyo, dapat, stop that. Kasi, ang problema sa diabetes, yung poor ang blood circulation sa mga organs, no? Ngayon, kung ang smoking, yung nicotine, nakakapagbarayan ng kuwan, daloy ng dugo. So, you have to stop that. So, meron ka ba bang tanong, Edwin? Ngayon, lastly, gusto ko i-emphasize at sa ating manonood na ang diabetes is a disabling disease, na nakaka-disable. Now, ngayon, doon sa mga private employees, no, na katulad sa'yo, naputulan na ng
ng daliri. daliri sa paa, tapos ngayon may nagsisimulang parang gangrene, no? Hindi pa naman talaga gangrenous, pero hinahabol natin nga ng antibiotic, no? Dahil dati kang private employee, meron kang disability claim na makukuha. Nakapag-apply ka ba nito dati? Dati Sa social security system. sa Nabigyan ka ng ng pension. aha, Partial disability. partial lang talaga. No? Usually, tumatakbo lang yan ng mga 1 year muna. Tapos ito ngayon kasi nagkaroon ka ulit ng parang relapse, no? Kumbaga inatake ka ulit, nag-shoot up na naman, tapos merong, hopefully hindi maputol yan, hopefully mahabol na antibiotic at makontrol ng ating gamot, no? Kinonta ko na sa SSS, kinento ko na sa kanila yung situation mo, sabi mag-fill up lang daw tayo ng form, no? Tawag dito, complete lang natin ang form. Sabi ko nga, baka hindi ka makarating mismo doon sa opisina nila. Oo. Sabi niya, wala namang problema yun. Basta kompleto yung form, dadalhin lang ni misis mo doon, bahala silang aksyonan. Kung talagang gusto ka nilang puntahan sa bahay, ma-check. Pero depende, nasa discretion na ng medical officer ng SSS. Malaking bagay ito dahil ito ang magsusustain sa panggastos mo sa gamot. Or siguro kung may extra ka, makakabili ka ng sarili mong glucose. Yun ang plano ko eh. Ganyan, para meron kang daily mamonitor. daily mo monitor mo. Kasi sa ngayon, ang iyong maintenance is isang glyburide, no? Sa umaga at isang metformin, no? Tapos sa hapon naman, sa gabi naman, another dose, no? Tapos yung antibiotic na prescribe namin, tawag dito. So, hopefully, binibigyan ka namin ng option, no, na dahil medyo maputla ka, kung nasa inyo, no, kung gusto mong magpa-admit talaga sa ospital, no, at iba kayo sa ospital, mati-check lahat yung mga organs mo, mga blood test sa kidney. Pero so far, mukhang tingin ko, wala man sa problema kidney mo at ganda naman ng ihi. Okay. Last August, nagpa-check ako, okay pa man. Yun lang, kunyari, hindi natin talaga ma-save yung infected wound mo. No? Kung, let's say, everyday, dinidressing natin, nakalimang araw tayo, tapos hindi talaga naghihilom yung sugat. Ang final solution yan is i-amputate. No? Pero sa ngayon, in the second day, mukhang may konting improvement. No? Actually, naka 3 dose ka pa nga lang ng antibiotic. Ano? May tanong ako. Ba't sa ating uminom ako ng gamot, every 2 hours or 2 hours or 3, parang sinusuka ko yung gamot. Palagay ko baka meron kang symptoms ng ulcer. Wala ka bang symptoms ng ulcer? Wala. Sabayan mo bigyan ka na isasabay mo sa kuwan, antacid. No? Kasi yung antibiotic talaga may tendency makasuka lalo na kung wala laman yung tiyan mo. Kaya ang advice ko palagi, isabay sa pagkain. No? Siguro iniinom mo na walang laman yung tiyan mo. Hindi, bago ako uminom, kain na lang. Ngayon, nakainom ka yung antibiotic mo ngayong umaga? Wala pa. Yung ngayong umaga, hindi pa nainom. Wala pa. Anyway, inumin mo, obserbahan kita kung may susuka mo. Dito ka muna, tapos tawag dito, balak kong dagdagan ng injectable antibiotic yung kuhan, yung iyong iniinom. Magte-testing tayo mamaya ng oral ng injectable. Medyo malakas-lakas na antibiotic. Kung hindi ka allergic, i-inject natin sa iyo. So ganun lang muna. Pinapan ko rin itong 4 pamatid na.